Ayan. Ang sarap kantahin po nung song na yon. Kantahin natin ulit mamaya bago tayo magtapos. Ang ating pong petsa ngayon ay, ito na po, November 30 na. Ano? Isang hakbang na lang at December na. So tayo po ngayon ay mag-aaral sa isang familiar po na verse o verses sa Bible, pero meron pong bagong ipapakita ang Lord sa atin. So punta na po tayo sa aklat ng Lucas chapter 10, simula po 38 hanggang 42 at ito po ay ating pong babasahin. Sabi po ng verse 38, "Now as they were traveling along, he entered a village and a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister called Mary who was seated at the Lord's feet listening to his word. But Martha was distracted with all her preparations, and she came up to him and said, 'Lord, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? Then tell her to help me.' But the Lord answered and said to her, 'Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things, but only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her.'" So, i-bless ng Lord yung pong pagkabasa po ng kanyang mga salita. Ang ating pong pag-uusapan ay yung pong nagiging pag-uugali o behavior ng mga Kristiyano sa presensya ng Diyos. At base doon sa ating binasa, tingnan po natin yung mga halimbawa ng nagiging behavior ng mga Kristiyano pagka po nandiyan na yung presensya ng Panginoon. Sino po sa atin, bilang panimula, sino po sa atin ang nananalangin at nagdi-desire ng presensya ng Diyos? Pwede ba nating taas ang ating kamay? O halos lahat po, malamang ay ganun po talaga ang gusto natin. Tandaan po natin, mga kapatid, na pag pinag-aralan po natin ang Bible, ang presensya ng Diyos ay may iba't ibang manifestation. Ang unang manifestation ng presensya ng Diyos ay yung tinatawag na kanyang omnipresence. Okay? So, tingnan po natin yung aklat ng Acts 17 at makikita po natin doon yung pong tungkol doon sa presensya ng Panginoon. Saglitan lang po natin ito. Acts 17. Okay. Verse 26. Ayan. Okay, ang sabi rito, and he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries of their habitation, that they would seek God, if perhaps they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us. For in him we live and move and exist, even as some of your own poets have said, for we also are his children. So dito makita niyo po, mga kapatid, na he is not far from each one of us. So dito mapansin po natin, mga kapatid, na ang presensya po ng Diyos, andiyan po ba tayo? Ay nasa lahat po ng dako. Kahit po siya ay Christian, kahit po siya hindi Christian, yung presensya ng Diyos ay nasa ating pong mundo. Sabi rito, he is not far from each one of us. Okay, tuloy po natin. Hindi lang po yun ang manifestation ng presence ng Lord. Pag binasa natin yung John 14:16 hanggang 17, ay makikita po natin yung abiding presence ng Lord. Okay, tignan po natin. John 14:16 and 17. Sabi rito, 16, "And I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see Him or know Him,
but you know Him because He abides with you and will be in you. Okay? Yung lahat po ng tao, naranasan nila yung omnipresence ng Lord. Pero base po dito, yung lahat ng Kristiyano ay meron pong abiding presence ng Lord. Amen? 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 Sabihin niyo sa kanyang katabi, ang Lord ay sumasa iyo. Pero maliban po doon, meron pong pangatlo at ito po yung medyo exciting pagdating po sa ating Panginoon. Kasi ang sabi po ng Matthew 18 verse 20, okay, tignan po natin yon. Mateo 18:20. Eto na po. Sabi, "For where two or three have gathered together in my name, I am there in their midst." So kumbaga, mga kapatid, hindi lang siya sumasayo, siya ay kumikilos, siya ay gumagawa. Meron po siyang aktibong ginagawa doon sa iyong kalagitnaan. Amen? Kaya mo, mga kapatid, naniniwala po ako na ito po yung mas gustong-gusto ng mga Christian na pinagpe-pray. Amen? Alam natin, andyan, ang Lord nasa lahat ng dako. Alam din natin na ang Lord ay sa atin na kasi tinanggap na natin siya bilang Lord and Savior. Pero ang gustong-gusto natin ay maramdaman natin siya. Makita natin siya kung paano siya gumawa, kung paano siya nag-ingat, kung paano siya naggabay, kung paano siya nag-provide, kung paano siya kumilos sa ating mga buhay. Yun po yung bagay na gustong-gusto natin. Gusto po ba natin yon? At malamang po, yun ay pinagpe-pray natin. Amen? Ngayon, ang tanong ay ito. Ngunit, ayon sa experience ng Lord noong siya ay bautismohan ni John, ang presensya po ng Diyos ay katulad po, ayon dun sa sinabi ng Matthew 3, 16-17 po yata yung nakita ko doon, ay katulad po ng dove o kalapati. Now, doon po sa mga nag-aalaga ng kalapati, alam nila na ang kalapati ay sensitive. Diba? Halimbawa, ang kalapati nagdapuan. Pag may pumalakpak, ano mangyayari sa kalapati? Lilipad. Tapos pagka meron pong gumalabog, lilipad sila. So, ang kalapati po ay sensitive sa ingay o unnecessary movement or noise. So, meaning, yung presence ng Lord, mga kapatid, na dinidesire natin at nanais natin, minsan, pag dumating siya, minsan, hindi natin napapansin, medyo, akala natin nandyan pa, pero minsan ay lumilipas na o lumiliban na. Meron ng ibang pinupuntahan. Kaya po, napaka-importante na ikaw at ako ay tingnan natin yung ating behavior. Amen? Pag ang Lord ay nandyan na. Yung presence niya ay talagang very, sabi nga kumbaga, very visible na nararamdaman na natin yung presence niya. So, base po dun sa example ni Mary at ni Martha, meron po tayong matututunan kung paano po tayo mag-uugali o mag-behave kapag po yung presensya ng Diyos ay talagang nahayag na sa ating kalagitnaan. So, pag-aralan po natin. Una nating tignan ay yung pong maling tugon at behavior ni Martha nung ang Lord ay bumisita po sa kanilang tahanan. Sabi po ng Luke 10:40, "But Martha was distracted with all her preparations, and she came up to him and said, 'Lord, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? Then tell her to help me.'" Ayan, grabe po yung pinapakita ni Martha sa harapan ni Lord. Siguro, kung nandun tayo ng mga panahon na baka nakapamewang pa yon. Di ba? Lord! Parang ganon, di ba? So, tingnan po natin mga kapatid. Usually, saan o anong lugar natin kadalasan pwedeng makaugnay ang ating pong Panginoon? Okay, yun po yung ating pong unang tignan bago po yung reaksyon ni Martha.
Ako'y naniniwala, mga kapatid, na kapag ka ikaw, kasi ito na-experience ko to, na kapag ako'y nagpo-personal devotion, yung presence ng Lord ay na-experience ko. At personally, napapansin ko kapag ka yung presence ng Lord ay dumadating, iba-iba po, no? Pero most of the time po, may kagalakan. Masaya ka. Presensya ng Diyos. Minsan naman, bigla ka nagkakaroon ng kakaibang kapayapaan. At minsan naman ay bigla ka na lang nakakausal ng magugulat ka na lang na yun ang iyong panalangin in response doon sa kanyang manifestation ng kanyang presence. So, siya po ay nagpapahayag kapag tayo nagpa-personal devotion. Siya din po ay nagpapahayag. Ngayong oras na to, mga kapatid, ang Lord po ay nagpapahayag sa bawat isa. Kanina, nung tayo nag-praise and worship, nagpahayag siya. At ngayon po, patuloy po din siya nagpapahayag sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, importante na kapag pumupunta po tayo sa gawain ng Panginoon, nire-ready natin ang ating sarili sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Amen? Amen? So, ipanalangin natin na kapag ka po may praise and worship, talagang i-worship natin ang Lord. Kasi po, talagang magpapahayag siya. At kapag pag nagpi-preaching po, mga kapatid, ay talagang makinig po tayo. Kasi bakit? Siguradong mangungusap ang Lord sa atin. Amen? Ngayon, dahil nga po si Mary si Martha ay distracted, ano po ba yung usual na distraction sa mga event na nabanggit natin patungkol sa presence ng Lord? Kaya po, minsan, sa halip na nandiyan naman ang Lord, pero hindi natin nafe-feel, ano po kaya yung kadalasang mga nangyayari o nararanasan natin o mga sitwasyon po natin? Sa katayuan at kalagayan po ni Martha, yung ginagawa niya pong paghahanda sa pagbisita ng Lord, ay nawala po siya doon sa kanyang, nandyan ang Lord. Natuon siya doon sa kanyang paghahanda. At mapansin niyo, mga kapatid, yung kanyang ginagawa ay para naman kay Lord. Amen? Amen? Siyempre, di ba, pag kami bumisita, maghahanda ka ng pagkain, maghahanda ka ng iinumin, maghahanda ka ng kung ano man ang pwede mong iserve sa Kanya. Pero instead na nakapokus siya kay Lord, napapunta siya doon sa mga inahanda niya para kay Lord at na-distract po siya doon. Kaya mapansin natin, hindi na po tama yung kanyang reaksyon. Kasi si Lord pa mismo yung kanyang sinabihan at parang pinagalitan. Di ba? Basahin po natin ulit yung verse. But Martha was distracted with all her preparations, and she came up to him, kay Jesus, and said, Lord, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? Then tell her to help me. Di ba? Inutusan pa si Lord. Hello? Ano pa ba tayo? Inutusan pa si Lord. Hindi bisita niya yun, tapos utusan niya. Di ba? Ayun po yung nangyari kay Martha. Ngayon, ayan, alamin naman natin yung bawat isa sa atin. Ano ba yung mga minsan, mga bagay-bagay na kung saan ay pinagpe-pray natin yung presence ng Lord, pero naaagaw. Nawawala, nadidistract tayo. Yung iba, yung kanilang mga school responsibilities. Diba? Na kailangan gigising siya ng ganitong oras. Nagmamadali siya doon sa kanyang pagbasa ng Bible at minsan nga baka hindi na nakakapagbasa. Baka nga yung prayer niya ay thank you Lord na lang at hindi niya na magawa talagang isa-isahin yung niya. Kasi nga, na-late na siya. Tapos pag uwi niya, ganoon din. Ang dami mga assignments at mga projects na kailangan niya ayos. So, exhausted na siya. Yung iba naman sa trabaho.
Yung iba naman, doon sa mga trabaho sa bahay. Di ba? Di ba? Nakakapagod po yun. Naglaba ka, nagluluto ka pa, naglilinis ka pa ng bahay. Tapos may time na kailangan mong mamalansya. Ang dami po. Yung mga bagay na yun, minsan ay kumukuha po, umaagaw po ng ating atensyon sa Panginoon. Maliban po doon, mga kapatid, wala tayong magagawa eh. Marami talagang trabaho na ginagawa tayo. Estudyante ka man, trabahador ka man, o nasa bahay ka lang. Marami talagang gawa. At minsan, sa dami ng ginagawa mo, napapagod ka. Sino dito yung hindi napapagod? Wala yata eh, no? Di ba? At sino dito, mga kapatid, yung hindi napupuyat? Marami pong dahilan kaya tayo napupuyat. Di ba? At yung mga bagay na yun, minsan, yan. Gusto mo, alam mo, kailangan mo magbasa ng Bible, kailangan mo mag-pray, kailangan mo dumalo ng gawain ng Panginoon. Pero minsan, pagpunta mo sa gawain ng Panginoon kasi puyat ka, ayan, panay ang kurot sa iyo nung katabi mo. Ayun, bakit kurot ka ng kurot? Ha? Eh kasi naman, kung kailan nasa church, doon ka natutulog. Eh, puyat nga po eh. Pero pinilit pa rin natin umattend, di ba? Yung nga lang, talagang hindi natin makontrol yung ating puyat at tayo talagang inaantok. Pero hindi lang po yun, minsan ang mga distraction natin. Minsan may mga barkada na minsan gusto mong dumalo ng gawain, minsan gusto mo mag-pray, mag-devotion. Pero andyan yung barkada, niyayaya ka. At minsan kinukonsensya ka pa. Tagal-tagal na nga natin hindi umiinom. Tagal-tagal na nga natin hindi. Ay, dami. Sa sobrang hiya mo, minsan napagbibigyan mo. Hindi lang yon, minsan, sana ba yung mga hindi ko pa napupuntahan na nakainan? Diba yung iba, alam niyo pong ginagawa nila, hinihila-hilera nila yung mga buffet. Sana ba yung mga hindi ko pa napasyalan na buffet? Alam ba yung hindi ko pa napasyalan na bakasyunan, ganyan. May nagyaya sa'yo sa Boracay. Wow, ayos siya. El Nido, wow, sarap. So, kumbaga, nililinya mo yung lahat. Distracted ka kasi siyempre, ganap ka ng gala. Yung iba naman sa atin, paglilibang. Di ba? TV, YouTube, Messenger, FB, IG, TikTok. Ano pa ba? Hindi ko nasabi. Meron pa ba? Twitter. Ayan. Ano pa? Iba na, no? Threads na, no? Okay. Sa FB ko, nakakita ko ng mga threads eh. Pagka i-open ko ganun, kailangan ano ka? Sabi ko, hindi ko na yung gagawin. Yung IG ko, hindi ko nga binubuksan eh. Mga kapatid, siyempre habang nasa mundo po tayo, expose po tayo sa lahat ng mga nabanggit ko. Amen? Sino ba hindi nag-YouTube? Sino ba hindi nagme-messenger? Diba? Kasi, siyempre, minsan nga, yung kausap mo, nandun lang sa kabilang bahay, o minsan nasa kwarto lang, pero messenger mo. Sino ba yung hindi po tayo maapektuhan? Kasi exposed tayo dun eh. Pero ito po ang tanong. Sino po sa atin na nagpe-pray na, Lord, gusto ko pong maranasan ang presensya mo? Siguro naman po lahat nagpe-pray. Kaya, ang tanong ay ito. May ginagawa ka. Tapos naramdaman mo yung presence ng Lord. Ano gagawin? Meron po akong alam. Galing siya ng palengke. Di ba, siyempre, pagka namalengke ka, nililinis mo yung binili mo.
Nagkataon po, nagkakaliskis po siya ng isda. Kaliskis siya. At nung mga oras na yun, habang nagkakaliskis siya, nangusap ang Lord. Anong gagawin niya? Sasabihin niya, Lord, sandali lang ha. Tapusin ko muna itong at babalik ako sa iyo. Di ba? Minsan pag may nagko-call sa atin, okay, babalikan kita. Ganun din ba ang gagawin natin kay Lord? Sa Bible po, mga kapatid, kung nababasa niyo po, mga kapatid, yung Song of Solomon, nakita niyo doon na may kumakatok. Di ba? Sabi naman, hindi na ako pwedeng tumayo kasi andito lang ako eh. Nakapagbihis na ako ng pantulog, ganyan-ganyan. Katok ng katok hanggang sa sige na nga, tatayo na nga ako. Nung pagtayo niya, umalis na yung kumakatok. Doon po sa kwento na yon, mga kapatid, kwento po yun ng Kristiyano at ng Lord na gusto tayong kaunayin. Pero nung oras na yon, sabi niya, Lord, may ginagawa ko eh. Lord, nagpapahinga ako eh. Lord, hindi ako pwedeng maabala eh. Kailangan pa ba ni Lord ng appointment? Hello? Diba? Minsan, yung ating pong behavior ay magkaiba. Nagpe-pray tayo, pero nung sinagot na ni Lord yung prayer, ano ginagawa natin? Ano po yung magiging tugon natin kapag ka po, o response, kapag ka po nandyan na yung pinag-pray natin na manifestation ng presence ng Lord? Papatuloy din po ba tayo doon sa ating ginagawa na kung saan nagiging patuloy na dahilan ng ating mga distractions na naghihinder at nagbabother sa atin? Or, kumbaga kung minsan nag-snap tayo ng ating kamay, or biglang sabi natin, teka muna. Sabi nga po nung kwento tungkol doon sa nagkakaliskis ng isda, sabi niya, mamaya ako na yung tutuloy. Pe-pray muna ako kay Lord. Na mga kapatid, si Lord sumasagot ng prayer. Pero ang problema, kapag nandyan na, ano ang kinikilos mo? Anong ginagawa mo? At minsan si Lord, nagpapahayag doon sa mga hindi natin masyadong inaasahan na pagkakataon. Handa ba tayo na tumugon? Kasi hindi naman ang prayer natin. Titigil ba tayo doon sa ginagawa natin? O itutuloy natin yun? Na mga kapatid, hindi po natin pwedeng gayahin si Mary, ay si Martha, na, Lord, sabihan mo nga yung kapatid ko, tulungan ako. Hindi po pwedeng ganon. Pangalawang bagay na makita natin na naging pagkakamali po ni Martha ay mababasa po natin sa Luke 10:41 and 42, sabi rito, but the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and bothered. Okay? So dito makita po natin, mga kapatid, na may mga bagay po sa buhay natin na nagdadala ng worries, na minsan nagiging dahilan kaya tayo bothered sa buhay. At marami po yun. At yun po yung sabi ni Lord dito. Pero, ang outstanding na sinabi ni Lord doon sa verse 42 ay, but only one thing is necessary. Mga kapatid, may mga bagay po sa buhay natin na kumukuha talaga ng ating panahon at atensyon. Amen? Amen? At yun po ay kailangan nating tugunan. Pero mga kapatid, may mga pagkakataon na si Lord ay nagpapahayag, alin ang uunahin mo? Nung panahon na yon,
Iba ang inuna ni Marta, iba ang inuna ni Mary. At ang sabi ni Lord, but one thing is necessary, for Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. Basahin niyo pong maigi ito. Pag uwi ninyo, basahin ninyo. At tignan ninyo. Ito po yung makipansin natin. Kung oobserbahan niyo po yung verse o verses. Sabi rito, hindi sinaway ng Lord si Marta sa kanyang mga preparations na ginagawa. Tinawag ba ni Lord si Marta nung pumunta na sa kusina at sabi niya, Marta, dapat nandito ka. Walang ginawang ganun eh. Hello, nabasa niyo ba? Wala eh. Dumating si Lord, and by the way, si Marta po talagang sadya niya. Dumating si Lord, punta ng kusina si Marta, si Mary nandun sa paanan, nakikinig kay Lord. Hindi po sinaway. Ang sinaway ni Lord sa kanya, dahil gusto niyang paalisin ni Lord si Mary at utusan ng Lord si Mary na tulungan siya. Pakisabi sa inyong katabi, pagpili. Pagpili. Choice. Ano po ba pinili ni Marta? Hello? Ano pinili ni Marta? Di ba? Pinili ni Marta na mag-prepare ng pagkain. Amen? Amen? Ang tanong, kung pinili niya na mag-prepare ng pagkain, at siguro kinukumbinsin niya yung sarili niya, di atin alam, na para kay Lord ito. Ang tanong, pinili niya mag-serve at gusto niya yon kasi gusto niyang gawin yung para kay Lord. Ang tanong, bakit distracted siya? Dahil ang pinili ni Mary maupo sa paanan ni Lord at makinig sa sinasabi. Hello? Mga kapatid, tingnan natin ang ating mga sarili. May mga bagay na pinipili tayo sa buhay. Pero, pagka po tinignan natin yung iba po ang pakiramdam natin. Hello? Hello? Bakit tayo naapektuhan? Pinili natin yun. Hello? Hello? Ibig sabihin, mga kapatid, sa choice mo, meron pong kulang. Kasi kung angkop yung pagpili mo, hindi ka maapektuhan nung makikita mo sa iba. Pero dahil po, hindi po yun ang angkop na dapat niyang ikinilos at ginawa, kaya may nakita siyang iba at nag-e-enjoy po si Mary. Sabi niya, ako nag-e-endure. Si Mary nag-e-enjoy. Hindi patas. Pero tandaan natin, hindi po si Mary ang pumili nun para kay Martha at hindi rin si Lord ang pumili nun para kay Martha. Si Martha ang pumili nun sa sarili niya. Hello? Hello? So yung mga worries at botherings ni Martha tungkol doon sa pagkain, dito po mga kapatid, mapapansin nyo, meron pong mali doon sa kanyang naging pagpili. Kasi, anumang bagay mga kapatid na ginagawa mo, tulad ng iniisip mo na ginagawa mo para sa Panginoon, hindi ka dapat kapatid, walang peace dyan. Hello? Hello? Dapat ini-enjoy mo yan. Dapat maganda ang bunga sa inyo yan. Bakit? Sabi mo, para kay Lord yan eh. Pero bakit ganon? Kasi nga po, mga kapatid, meron pong bagay na mali. Kaya yung pagtangka po niyang pag-alis kay Mary ay maling-mali. Dahil, mga kapatid, ito po yun. Sa totoo lang,
basahin niyo po yung Bible. Si Martha po talaga ang binisita ni Lord, hindi si Mary. Okay? Tingnan natin. Balikan natin yung Luke. Puntaan po natin. Samahan niyo ako. Luke 10. Nandun na ba tayo? Okay. 38, di ba? Tingnan niyo. Now, as they were traveling alone, he entered a village, and a woman named Martha. Nandiyan pa ba tayo? And a woman named Martha welcomed him. Siya po yung sinadya ni Lord. Amen? Siya po yung binisita ni Lord. Amen? Amen? So, saan po dapat nandun si Martha? Sa kusina o nandun sa sala at ine-entertain yung bisita niya? Hello? Hello? Nandiyan pa po tayo? So, tingnan po natin yon. Kasi kung nagpe-pray tayo ng presence ng Lord, at sa Lord, mga kapatid, iba-iba po yung kanyang kapahayagan. At minsan, mga kapatid, kahit hindi mo pa nararamdaman, pero pag nag-umpisa ka ng magpuri sa Lord, may nangyayari. Kasi yung papuri, God inhabits the praises of His people. So, hindi pwedeng, kapag nagpuri ka, hindi pwedeng ang Lord, hindi po, andyan pa ba tayo? Hindi po siya magpahayag. At ang sabi rin sa James 4:8, draw near to God, and He will draw near to you. So, ibig sabihin, mga kapatid, once na ikaw ay nagpuri na, once na ikaw ay nagpray na, kasi, di ba, ang pagpe-pray ay paglapit sa Panginoon, ang Lord din ay lalapit. Amen? Andyan pa ba tayo? So, hindi pwede, mga kapatid, na hindi mo maramdaman. Sa una, maaring wala. Pero once na meron ka nang ginawa to attract the presence of the Lord, either nag-worship ka o nag-pray ka, siguradong ang Lord ay magmamanifest. Amen? 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 At ngayon, nasa sa atin na, paano tayo tutugon? Kasi nung oras na yun, si Lord ay nandun sa bahay nila Martha at Mary. At tandaan nyo, mga kapatid, sino ang nag-welcome kay Lord? Si Martha. Pero bakit si Martha nandun sa kusina, si Mary ang nag-entertain? Okay? Yung maling priority at pinagpapalagay natin na importante ang dahilan kaya hindi tayo nakakatugon ng tama sa kapahayagan ng presensya ng Panginoon. Ayon po sa Matthew 6, ang binibigyan natin ng priority minsan ay yung pong, at importansya minsan ay yung pagkain, yung tahanan, at yung pong pananamit. Pero ano po ang sabi ng Bible? Sabi ni Jesus sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. So, importante mga kapatid, na ang unang hanapin mo bilang tao ay ang maligtas. Amen? Amen? Sino po ba yung mga ligtas na? Magsabi ng amen. At ang pangalawang, kailangan mong pagsikapan, maliban doon sa nauna mong pagsisikap na maligtas, Matthew 6:30, nasabi, ang makasunod sa kalooban ng Lord and His righteousness. So, kung naligtas ka na, praise the Lord. Pero, ngayon dapat ang tinatrabaho natin, andyan pa ba tayo? Ay kung paano tayo makakasunod doon sa nais at sa gusto ni Lord. Amen? Amen? At anong sabi? Pagka ang
pinagsisikapan mo ay yung ninanais at ginugusto ng Lord. Anong sabi ni Lord? Yung kailangan ay pawang idadagdag sa iyo. Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na hindi ka mag-aaral. Hindi rin po ibig sabihin, mga kapatid, na hindi ka magtatrabaho. Hindi rin po ibig sabihin na hindi ka magnenegosyo o hindi mo aayusin yung bahay mo, hindi kayo maglilibang bilang isang pamilya. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, mga kapatid, meron pong paraan si Lord na sinulat niya sa kanyang mga salita na sinasabi sa Josue 1:8 na kapag ka po yung sinabi ni Lord ay tinutupad mo habang ikaw ay nag-aaral, habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw, kapatid, nagnenegosyo, habang ikaw ay naglilibang, habang inaayos mo yung sitwasyon ng iyong pamilya, kapag ginawa mo yun, ano mangyayari, kapatid? Yung pangangailangan mo, tutugunan ng Lord sa buhay mo. Kaya lang po, mga kapatid, medyo meron po tayong problema doon. Kasi bakit? Iba yung priority natin. Distracted tayo. Lalo na ngayon, magpapasko. Paano yung bonus ko? Matatanggap ko ba? Yung 13th month ko, matatanggap ko ba? Siguro, iniisip na rin natin, paano ko kaya pagkakasyahin yung 500 sa Noche Buena? Hello? Iniisip natin yun eh. Bothered din tayo doon. Kasi pinipilit nila yun eh. Di ba? Giniling lang, mahal-mahal. Affected tayo. Pero alam niyo, mga kapatid, hindi po ang handa. Hindi rin po ang magagarang damit. Hindi rin po ang mga dekorasyon. Bagamat tayo po dito, magde-decor tayo, pero yan, sumusunod lang din tayo dun sa Christmas. Sige, dekorahan natin. Pero ang pinakatunay po na esensya po nung okasyon ay hindi po yung pagkain, hindi yung damit, hindi rin yung mga palamuti. Amen? Hindi rin po yung bonus o yung 13th month. Sino po? Si Lord. Kaya ang pinaka-importante, mga kapatid, is dapat alam mo yung importante. Na pwedeng mawala yung mga spaghetti, ham. Hello? Di ba? Hindi, Pastor, mahilig sa spaghetti. Carbonara ang gusto ko, Pastor. Hindi, okay. Pero hindi po yun ang importante. Ang importante, kapatid, dumating yung tagapagligtas para tayo iligtas. At ang issue doon, tinanggap mo na rin ba yung kanyang pagliligtas? Kasi kung tinanggap mo na yung pagliligtas, ang tunay na pagdiriwang ay pinagdiriwang mo, alin, yung kaligtasan mo. At hindi po, at pwedeng meron handa, pwede ring wala. Pwedeng may bago, pwede ring wala. Hello? Pwedeng merong mga dekorasyon, pwede ring wala. Kasi ang pinaka-importante, yun ay nasa puso mo na. Si Jesus. Amen? Amen? Kaya po, mga kapatid, yun po ay yung ipag-pray natin. Sabi din po sa Colossians chapter 3, ang dapat nating hinahanap ngayon ay yung mga bagay na makalangit. Saan po ba tayo pupunta? Saan po ba natin gustong pumunta? Hello? Gusto po ba natin pumunta ng TLC? Andiyan lang sa likod natin. Pero syempre, yan po ay occasional. Meron talagang destiny natin saan? Sa piling ni Lord. Amen? Ngayon, kung doon tayo papunta sa piling ni Lord, andyan pa ba tayo? Ano po ang dapat natin ginagawa? Inaalam natin kung ano yung dapat na pamumuhay, kung ano ang dapat na pag-uugali, kung ano ang dapat na kinikilos,
ng isang papunta doon para pagdating doon, andyan pa ba tayo? Ready tayong pumunta. Kaya lang, sabi po ng Colossians 3:5, therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. Ito po ang problema ng marami pong tao. Kasama po tayong lahat doon. Na minsan, meron po tayong pag-iimbot. Kaya po ang pinaka-importante na characteristic na isang Christian ay yung pong marunong po siyang makontento. Amen? Ngayon, tuloy po natin at malapit na po tayong magtapos. Ano po yung naging tamang tugon ni Mary? Sabi po ng Luke 10:39, she had a sister called Mary who has seated at the Lord's feet, listening to His word. Mga kapatid, ano po yung ginawa ni Mary nang dumalaw si Lord sa kanilang tahanan? Una, pwede nating makita na naglaan siya ng panahon sa Panginoon. Na malagi siya kung saan naroon ang Panginoon at nakikinig siya sa mga sinasabi ng Panginoon. Di ba? Paano mo maipapakita na importante ang isang tao sa iyo? Siyempre, maipapakita mo yun sa pamamagitan ng paglalaan mo sa Kanya ng oras. Amen? Amen? Importante ang tao at mararamdaman ng tao yon pag meron kang panahon sa Kanya. Amen? Pangalawa, importante ang tao kapag ka yung sinabi ng tao, natatandaan mo at ginagawa mo kasi sinabi ng importante sa buhay mo. So, yun po yung ginawa ni Mary. Importante si Lord, naglaan siya ng time kay Lord. Importante si Lord, ano pong ginawa niya? Nakinig sa sinasabi ng Lord niya. Amen? Marami pong Christian nagsasabing importante si Lord sa buhay nila. Pero paano natin masasabing importante si Lord kung wala po tayong oras magbasa ng Bible? Paano din po natin masasabing importante si Lord kung wala po tayong time mag-pray? At paano rin po natin masasabing importante si Lord kung wala po tayong time dumalo na mga gawain ng Panginoon? At pasensya na po kayo sa aking sasabihin, paano natin din masasabi na importante si Lord kung dumadalo nga tayo pero palagi namang late? Pero di ba, sasabihin nyo rin naman sa akin, Pastor, meron kasing nangyari. Mga kapatid, okay lang po yun na ang normal sa'yo, uma-attend ka ng on time. Pero bigla may nangyari, tapos na ikaw ay malilate, kapatid, okay lang po yun. Mas maganda nga yun, pumunta ka pa rin kahit di. Hello? Hello? Pero mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihin na importante si Lord pagka wala tayong time sa Kanya. Hindi rin natin pwedeng sabihin na importante si Lord kapag ka po nagsasalita siya, hindi tayo nakikinig. Hindi rin po pwede nating sabihin na importante siya kung hindi natin iniintindi at sinusunod yung kanyang sinasabi. Amen? Amen? Hello. Sino rito po, mga kapatid, yung ang Bible niya ay wala sa cellphone? Birang-bira, di ba? Lahat tayo, kung hindi nasa cellphone, nasa tablet. Hindi po yun masama. Ang problema lang po ay ganito. Nakikinig ka ng preaching. Amen? Pero, habang nakikinig ka ng preaching, ay busy ka ding tinitignan yung FB mo o yung messenger mo. At baka nga yung TikTok mo, tinitignan mo. At mukhang mas libang na libang ka doon kaysa doon sa sinasabi ni Pastor. May problema po yun. Kasi, hindi po bawal na mag-Bible sa cellphone o sa tablet. Pero kung gusto mong maging
focus, patayin mo muna yung data. Hello? Hello? O, kung meron kang iniintay na special na tawag, i-silent mo yung iyong cellphone. Kasi pag pinatay mo yung data, hindi ka distracted. Pag pinatay mo yung, sinilent mo yung phone mo, hindi ka makaka-apekto doon sa katabi mo. Amen? Hello? Maniwala po kayo. Kung iniintindi mo na yung pinapakinggan mo, minsan nami-misinterpret mo pa. Nandyan pa ba tayo? How much more yung wala yung attention mo doon sa napapakinggan mo? Hindi mo talaga makukuha. Diba? Kung nakikinig ka na nga minsan, nagkakamali pa yung pagkaintindi mo. Lalo na kung yung tumatawag sa iyo ay malayo at pagtapos hindi ka lumalapit. At nagsisigawan kayo. Hindi po. Alam nyo, yung importante sa iyo, bibigyan mo ng importansya yung presensya niya. Ibig sabihin, pagka nandyan yung importante, nandyan ka din. At kung importante yung tao, kapag may sinasabi siya, makikinig ka. At iintindihin mo kung ano yung sinasabi niya at hindi ka natatapos doon. Sisikapin mo na magawa mo yung pinagagawa niya. Kahit pa mahirap o mayroong hadlang o problema. Amen? So, nakikita po mga kapatid sa ating inuugali kung talagang importante po si Lord. Pangalawang nakita natin na tama o mabuti dun sa naging behavior ni Mary ay, sabi dito in verse 42, but only one thing is necessary, for Mary has chosen the good part which shall not be taken away from her. Ano po ba yung pinili ni Mary na good part na hindi kailanman mawawala pa sa kanya? Ano yung ginawa ni Mary? Pinili ni Mary na maglaan ng time sa piling ng Lord. Pinili din ni Mary na makinig sa sinasabi ng Lord. Ano po ba yung pong good result nyon sa Kanya? Mga kapatid, sino po ba sa atin yung pong kilala natin ang presensya ng Diyos? Hello? Tanungin niyo yung katabi niyo. Kilala mo ba ang presensya ng Diyos? At pangalawa, sino po sa atin yung kilala natin ang tinig ni Lord? Tanungin niyo din yung katabi niyo. Mga kapatid, kapag ka po ang Lord ay nakikitungo sa atin, at pagkatapos tayo tumugon dun sa kanyang pakikitungo, ang unang-unang matututunan natin, mga kapatid, makikilala natin ang presensya niya. At ang pangalawa, makikilala natin ang boses niya. Sa mundong ito, mga kapatid, may boses si Satan. May boses din yung katabi mo. May boses din yung sarili mo. Kaya dapat alam mo ang boses ng Lord. Ang dami nagsasalita. Magbukas ka lang ng TV. Magbukas ka lang ng YouTube mo. Tignan mo yung FB, ang daming nangyayari doon. Pero habang na tinitignan mo yun, ino-observe mo yun, kapatid, kaninong boses ang naririnig mo? Nadidistinguish mo ba? Sa Bible po, mga kapatid, sinasabi na ang mga anak ni Lord ay talagang kinakausap ni Lord. At sinasabi ni Lord kung saan sila pupunta, kung ano ang kanilang gagawin. Kano ang kanilang nanaisin at gugustuhin. Malinaw po yun. Sa Old Testament, ginawa ng Lord sa pamagitan ng cloud by day and pillar of fire by night. Sa Bible po, yung tinutukoy na yun ay ang Holy Spirit. Sa experience po, mga kapatid, ni Elijah,
Wala po yung tinig ng Lord sa kulog, wala sa kidlat, wala sa lindol, wala sa apoy, pero sa banayad na tinig ng banal na Espiritu. Kaya ikaw at ako, kapatid, alamin mo. At mga kapatid, malalaman mo lang at makikilala mo lang pagka po hinahangad mo yung presensya niya at pag nandyan na siya, naglalaan ka ng panahon sa presence niya at sa makinig sa tinig niya. Doon at doon mo, mga kapatid, madi-distinguish. Ay, ito na, pagka pala ganito, si Lord pala to. Ay, pagka ito pala yung naririnig ko, si Lord pala to. Yun po, mga kapatid, yung sinabi ni Jesus, hindi na yun pwedeng tanggalin kay Mary. Amen? Mga kapatid, kapag ka ikaw ay Kristiyano ka, tapos nakilala mo ang presensya ng Lord at nalaman mo yung tinig ng Lord, kapatid, mangyari na ang mangyayari. Lumindol na ang lilindol, bumaha na, ano pa, mga kapatid. Sa Nigeria, nagkakaroon ng mga persecutions. Pinapatay yung mga Kristiyano. Ganon din po sa China. Mga kapatid, pag alam mo ang tinig at presensya ng Lord, mangyari na mangyari. Pero sa puso mo, walang lindol, walang bagyo. Bakit? Kasi nababalot ng kapayapaan ng presensya ng Lord. Pero pagka po, kapatid, hindi mo alam ang tinig ni Lord, hindi mo alam presensya ng Lord, sigurado yun, kapatid. Konting bagay lang, nagugulo na agad ang iyong buhay. Apektado agad ang iyong desisyon. Why? Kasi nga, hindi ka steady. Ang kailangan po natin, mga kapatid, ay maging steady. Amen? So, ngayong oras na ito, bago po tayo magtapos, bago natin uli awitin yung kinanta natin, sabi po ng Bible, draw near to God and He will draw near to you. Bibigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa po kausapin natin si Lord. At tulad ng sabi ni Lord, pag lumapit tayo sa Kanya sa panalangin, siya ay lalapit din sa atin. So, pwedeng nakaupo ka, pwedeng tumayo ka. Ano man ang iyong posisyon, gawin po natin sa oras na ito. Lahat po tayo, wala pong liliban. Lahat. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Saglit lang po. Kausapin mo si Lord. Kausapin mo siya. Yes, Lord. Okay. Yes, Lord. Let your face shine on us, and the world will know you live. Let your face shine on us, and the world will know you live. Let your face shine on us, and the world will know you
Dinidesire namin, Lord. Yung buhay na pagkilos mo at paggalaw mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi lang dahil nandyan ka sa lahat ng dako. Hindi dahil tinanggap ka na namin sa aming puso bilang Lord at Savior. Kundi, Lord, magkaroon kami ng mulat na mata at paningin sa iyong ginagawa. At bukas na pandinig sa iyong sinasabi. At panatag na puso. Nabuo ang kumpiyansa. Dahil sa palagian namin, mabuting pakikipag-ugnayan sa iyo, ay nakilala na namin ang presensya mo at tinig mo, Panginoon. Para, Lord, ano man ang pangyayari, may dumating man, may mawala man, mangyari man yung aming ine-expect o hindi, Lord. Hindi na po yun ang mahalaga. Hindi na po yun ang mas importante, Lord. Ang importante, Lord, alam namin nandyan ka. At narinig namin ang sabi mo, kapayapaan ay sumaiyo. Lord, sa mundong ito, ang daming gulo. Pero sabi mo, Panginoon, napagtagumpayan mo na. Kaya tulungan mo kami, Lord, na magtagumpay. At yung kapayapaan mo na di balirip ng puso't isipan, hindi lang manatili, kundi umapaw, umagos. At pati yung mga tao sa paligid namin ay mahawahan, malikwakan nung kapayapaang meron kami. Dahil ikaw, Lord, ay palagi naming naririnig at nalalamang aming kasama, Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa na kasama naming nalambahan at nakinig ng iyong mga salita. Huwag mong hayaan na uuwi kami na wala pong nangyari sa puso, sa isip, sa damdamin, sa kalooban ng bawat isa. Tulungan mo kaming umuwi kami na iba na doon sa kung ano kami at sino kami nung kami po ay dumating dito, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po talaga sa iyo, Lord. Bless niyo po bawat isa. Thank you, Lord. Okay, tawagin po natin si Pastor Ronel para sa closing prayer.